Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha. I'm from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Tingnan natin na iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kung hindi nyo lang ang sa inyo, at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin nyo ay yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, pero hindi yung negative, warning lang yun. Para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o kaya mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Tingnan muna natin Libra. Ooh! Oh my God, talaga. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng doubt or may mga bagay ka na iniisip this time. May mga bagay ka, there's a feeling emotion no? Situation into your life. You don't know how to proceed. If you take it action or not, or if you want to go or you want to stay, or iba dito nagkakaroon kayo ng anticipation or nahando yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na parang you want to prepare or you need to prepare, parang nado sa point. You try to make it balance any situation into your life. There's an idea ako na nakikita na you want to make it reality, no? Nahandun din yung sitwasyon na magkakaroon ka ng awakening or you need to trust to your intuition. Sabi dito, kumbaga nandun yung point na you need to balance, no? Tulad ng sabi ko kanina, balance and control sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi nandito yung point na may mga bagay na kailangan mong imulat yung sarili mo. Ang sinasabi dito, para rin daw iyon sa sarili mo, para sa'yo, no? Ang sinasabi to, kaya kailangan mo ma-enlighten in some aspect of your life. Kumbaga, you need to accept the situation, kung ano may mga bagay na need to accept, kung ano mga bagay na kailangan gawin o actionan na or kailangan i-move, gano'n. Kumbaga, nandun yung point na iba sa inyo, there's a sadness, ako nakikita, o there's a hardship situation, ako na nakikita sa iba sa inyo na maaring dinidibdib nyo lang, kinikimkim nyo lang, pwedeng nandun sa point na yan, no? Yun ang nakikita ko dito. And then also, ang sabi kasi dito, there's a loss situation. May mga unexpected situation happen into your life. Sana hindi ganun kalaki, no? But there's an unexpected. May mga feeling emotions of there's an emotional pain ako na nakita. Pwedeng dito iba is kalungkutan, trauma, something loss. Maraming klase ang loss Loss of someone, loss of hope, loss of trust, loss of pet, loss of parang losing something valuable, pwedeng nandun sa point na yun, or kung ano man yan. No, there's a loss. Ako na nakita, pwedeng makakaramdam ka lang ng depression, unhappiness, pagkalito, pwede magkakaroon ng mga separation, may aalis, ganyan, yun, may movement kasi ako nakikita dito. Sabi rin dito na may magtatapos sa buhay mo, or na yung point na you will back or babalik ka simula from the top, from the zero, from the basic, ganyan. Or you need sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Also, andun yung manifestation mo, no? In some aspect of your life. And then, actually, dito sa sitwasyon, may rejection or may pag-aabandon na ako nakikita. Or you feeling abandoned or you feeling rejected, pwedeng sa iba sa ganun. Pero may malungkot. Maraming tao, hindi ko alam why, pero maraming tao. May paalis or may travel ka ba? Ganyan, or maybe someone who's connected sa'yo,
sana, hindi ko alam eh kung ano yung mangyari sa kanya, but there's a mother figure ako na nakikita dito. Sa iba sa inyo is, siguro aalis ka lang ng trabaho mo, o kaya may iniisip ka na gusto mo mag-abroad, gusto mo mag-travel, pwede na doon sa point na yun. Or someone who's connected sa'yo is aalis. Or, ganun. Ganun. Iba-ibang pwedeng mangyari sa inyo, sa inyo. Dito, sana ano, kung may mga buntis ba, ibig sabihin, kung may mga buntis ba kayo, inyo yung magtatapos sa'yo, baka mga anak na, or may mabubuntis, mga anak, ganyan, pwede gano'n. Or sa iba is, may mga delikado ha, may mga delikadong sitwasyon. Ako nakikita sa'yo. Kung night shift ka, magbawi ka by the next day, o kaya kung pagising-gising ka, yan, bumawi ka na lang ng tulog. Yun ang nakikita ko dito. Sana walang sundo, ano? Iba, para may sundo ako nakita. Sana hindi, siguro hindi naman yung energy yun. 10, 16, 19, 29, 23, Virgo, Libra, Capricorn, Sagittarius, and Aries. Siguro hindi kayo yun. Okay. May mga bagay ka daw na iniisip. Kumbaga may mga bagay ka na gusto mong i-progress. May mga bagay ka na gusto mong baguhin or i-transform. No? Pero nagkakaroon ka ng, parang nandun yung kahilingan, pero nagkakaroon ka ng limitasyon dito sa situation mo, or nahandoon yung point na you want to structure something into your life, pero maybe hindi mo alam paano, o kaya is nado yung point na napanghihinaan ka ng loob, pwedeng nado ka sa point na yun. Tarot reader kayo? So, dito maybe you are a tarot reader, o kaya tarot reader. Bulol talaga ako. Yung R ko nagiging L. Yun, ang nakikita ko dito. And then also, or maybe, hindi yung iba dito is, baka nagpapataro kayo. Also, the stress no? May stress situation ako na nakikita sa iyo. May mga nervyos ka ba? Andun din, may taong may sakit. May taong may sakit? May sakit ka ba? Kasi someone need to heal, no? Ako nakikita. Or, andun yung point na malungkot ka lang siguro, o baka pagod ka, ganyan. Or someone is connected sa iyo, ganyan. Yung, ingat kayo sa mga disease, no? Yan, may mga disease or mga sakit ako na nakita, lalo kung may mga daga kayo, ganyan, yung mga, baka na, anuhan na siya ng mga insect, daga, ganyan. Baka magkasakit kayo. Basta mag-ingat kayo when it comes to a disease. And also, is mag-ingat, may tao daw na pipintasan ka? Sana hindi ko yung mamimintas, pero dito may taong pipintasan ka. Ganyan. Baka yung isa yun sa makakaramdam ka ng painful sa kanya. Yan. Kasi pamimintas niya sa'yo, o may mga bagay siya na hindi maganda sa pandinig mo, yung sasabihin niya. Or sana hindi ikaw ito. Mag-ingat kayo kasi may pagnanakaw. Hindi ko alam in what way pwedeng pagnanakaw ng karelasyon. Nasawa pa yung karelasyon no? Pagnanakaw ng idea, pagnanakaw ng pera, pagnanakaw ng something. Yeah, may mga pagnanakaw, o kaya may mga losing something valuable talaga sa buhay mo, ganyan. Pwede may mga mauhulugan kayo, kung ano man yan. And also, may mga biglaang magaganap o mangyayari. Pwedeng makaka-receive ka lang ng information, or pwedeng ikaw ito, or pwedeng sa mga connected sa'yo, no? May doktor ako nakikita. Hospital, check-up, or surgery? Nagpapa-hospital ka ba, or someone is connected sa'yo? There's a warning lang naman. Hindi naman lahat kayo, but you need to be very careful, ano? Yan, may mga accident ako na nakikita dito. Yan, pwede rin kasi na may mga bagay kayo na hindi nyo na-progress, o hindi nyo na-asikaso, o hindi nyo nagawa, na pwedeng yun is maging pangit yung outcome. Kaya ako sa inyo, kung may mga bagay kayo na kailangan i-progress, ayusin, siyasatin, gawin, isaayos, siguro it's need na you need to be very careful din, or kailangan nyo talaga na gawin. Kasi pwedeng hindi rin kasi maging maganda yung outcome nun, no?
You need to trust to your intuition. Wag lang wish ng wish, wag lang dream ng dream. No, kailangan mo rin na i-release yung sarili mo. Don't limit yourself din. May mga papers and documents din ako na nakikita. Baka isa yun sa kailangan mga iproseso mo sa buhay mo. Ganyan, baka makaka-receive ka ng mga letters, documents, papers, or may mga dapat ka talaga asikasuhin, i-progress, ganyan. Kung ano ang aspeto ng buhay mo yan. May taong mataas ang ego. May pag-isolate. Hindi ko alam kung ikaw is siguro may mga pag-isolate mood ka o situation na magaganap ang mangyari. Pwede na doon yung point na may tao rin na may paghihiwalay o ihihiwalay niya yung sarili mo, o ihihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, o may paghihiwalay, kanya-kanya muna, pwedeng ganun. Or sa iba is pag-iwas, ikaw sa kanya or siya sa'yo. Pwede na doon sa point na yun. Magkakaroon ka ng questioning or quarrel sa isang babae. Or pwede na yung struggle situation pagdating sa isang babae, no? Or stress. Pwede na doon sa point na iyon. Mag-ingat ka sa matatalim na bagay. Matatalim na bagay, matutulis na bagay, corner, o yung pwedeng makakasugat sa iyo or sa mga tao na nasa paligid mo. Pwede sa mga matatalim ang mga dila, masasakit magsalita, ganyan, umiwas ka na lang sa kanila, no? Ganyan. Kumbaga, may tao kasi ako na nakikita, ang galing niya when it comes sa kahilingan, natutupad. Lalo na pagdating sa kasamaan, no? Yan. Ingat kayo sa kanya. Mag-asin-asin kayo. Ang tatupay, nagpupunas pa si ate ng pupo. Anak, baba ka muna, anak. Dito ka sa balikat ni mami. Mag-ano si mami. Ingat kayo sa tao na to. Anong energy niyo, Libra? Okay. Pwede ba dito related na may mga pinag-iisipan kayo related to a connection or family, ano? Yun ang nakikita ko. Pwede isa yon sa nasa isip mo this time. Pwede nga doon sa point na yon. O may mga bagay na mapag-uusapan related to a family, to a relationship, or kung sino man yung connection mo. Ganyan. Energy na nakikita ko sa'yo dito. Nandito ka sa sitwasyon mo na maaring mayroon ka makakausap or makakausap o makikilala sa taong mas bata sa'yo or pwedeng kakausapin. Mas bata siya sa'yo. Yun ang nakikita ko And then also, yung iba dito energy nyo is meron daw kayong sitwasyon na naumpisahan na gusto mong tapusin hanggang sa huli. Or maybe na doon yung point na magtatapos na talaga yun or tatapusin mo na talaga siya. Andun din yung point, may mga outgoing situation, pwedeng may mga labas situation, pwedeng lalabas kayo, mag-chill-chill kayo, may mga adventurous, o may mga gagawin na going out situation, pwedeng na doon sa point na yun yung energy na nakikita ko. Also dito, may mga, yung kumbaga pagpaplano din kasi yun or maybe you have a travel, ganon. Also, energy mo, ang nakikita ko sa iyo is yung iba sa inyo is you feeling burden in some aspect of your life. Siguro may mga bagay o kang maiisip na makapagpapaburden sa'yo. Ganyan, may mga situation na nagiging overloaded. Nagiging overload yung mga nasa isipan mo this time. Pwedeng nandun sa point na yun. Ganun. Sana hindi kayo ma-burnout kasi iba dito they feeling burnout, may mga problems, stress, kung talaga nakita natin kanina dito, struggle, mga ganun. Kumbaga, may mga up and hill situation yung energy mo kasi, no, dito sa nakikita ko sa'yo dito. Pero, but syempre, andun yung point na sa iba siguro meron na kayong magkakaroon na kayo ng clarity in some aspect of your life na gusto mo na alisin ito, gusto mo na i-let go ito, gusto ko na i-force ito, gusto ko kausapin ito, gusto kong actionan to. Pwede ginahadod ka sa point na yon, no? Iba dito may mga, hindi ko alam, pagod ka ba? Masakit ba likod mo? Masakit ba balikat mo? Masakit ba kaso-kasuan mo? Buto-buto mo? Pagod ka ba? Parang nado sa point kasi ng iba, no? Pero pilit pa rin na, alam mo yung point na, yung iba dito siguro kahit tinatamad na kayong pumasok, hindi pwede. Kailangan pumasok.
O kaya may tao nagpipilit sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun, di ba? Anong parating? Ay, namatay yung iPad. Parating, Libra. May magbabago sa buhay mo. Okay. Merong mother figure na kakausapin ka dito. Also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is there's a deep wound eh. Hindi ko lang alam, but there's a deep wound, there's a battle situation ako na nakikita sa iyo. Parating sa iyo, medyo hindi rin kasi maganda ang nakikita ko, no? Sana hindi kayo lahat. Siguro yung iba dito, may mga bagay lang kayo na maghihintay kayo ng sign, may mga yung mapi-feeling stuck ka la, o kaya maraming questioning na tatakbo sa isip mo, ganyan. O kaya may tao na makapagbibigay sa'yo ng painful, ng dissatisfaction, pwede na doon sa point na yun. May mga bagay na magkakaroon ka ng action na we can on and off action, ganyan. Ang pinaka hindi maganda kong nakita dito sa sitwasyon kasi may taong lalaitin ka. Pwedeng i-judge ka nila, mamaliitin ka nila, ganyan. Tapos, may mga kamalian kasi ako nakikita, pwedeng nahado yung point sa paningin nila, mali ka, o kaya sa paningin mo, mali siya, nahado sa point na yon. Or may mga, but you need to be aware din, ano? Mag-trust ka sa intuition mo rin dito. Ingatan mo rin yung sarili mo kasi baka may mga time na manakit yung tiyan mo, yung bandang tiyan mo, yung bandang gitna ng katawan mo. May mga pananakit, sigmurain ka, ganyan. O kaya ma-stress, sobrang stress mo sa mga ano mo, baka manakit yung mga tiyan mo, bandang tiyan pala mga tiyan. Ang dami naman tiyan yan. Yun na nakikita ko dito. And then also is, there's an offering eh. Ibig sabihin, maaring may tao na, hindi ko alam kung this is an apology or may tao na, kasi may rejection eh. May rejection. Sa iba dito, there's an offering of something project, parang ganun. O may mga project. Ako nakita, may taong hihingi ng suporta or advice sa'yo or ikaw ang hihingi ng suporta or advice. Or magbibigay ka ng suporta or advice sa tao na yon. Pwede na doon sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Yung iba din sa inyo, magkakaroon ng mga konting delay lang naman. Kumbaga, may mga delay situation, madi-delay, i-delay, something delay. Yun. And then also, papers and documents, tulad ng sinabi ko kanina, no, baka may mga dapat ka asikasuhin or maaaring makaka-receive ka ng mga hagaki or ano ba yung tawag dito, yung mga letters, ganyan. Yeah, within the 11 days, 11 weeks, 11 months, kung ilan man niyang araw na yan, pwede na doon sa point na yun. Pwede mga kontrata, ganyan, no, sa iba. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito, actually, there's a confusion. Siguro pagkalito, makakaramdam ka rin ng mga fear, worrying, anxiety, stress, ganyan. O kaya naman is may mga situation na ma-overwhelm ka sa information na pwede mong malaman, ma-receive, or mga tao magsasalita sa inyo, o sasabihin nila sa inyo, or pwedeng sa iba dito, ano siya, you will see the truth of the situation. May ganun ako nakikita sa iyo. Or pwedeng maghahanap ka talaga at magsisiyasat ka ng mga katotohanan to recover something into your life. Pwedeng na doon sa point na yun. Dapat ba? Ganito pa? Ganito ba? Pwedeng na doon sa point na yun. Anak, balugang to. Doon. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. But you need to be very careful, ano, pagdating dito. Binigyan na kita ng warning, ha. Baka naman, sinabi ko to, tumambog ka dito. Siyempre, i-reverse mo siya. Diba? Halimbawa, sinabi ko, baka manakit yung sikmurain ka, manakit ang tiyan mo. Anong gagawin mo? Mag-ingat ka sa iniinom mo, sa kinakain mo. Huwag kang ma-overeating. Huwag kang ganito. O pagka may menstruation ka, anong dapat mong gawin? Mga ganun. Hindi yung, ate, ano ba yun, ate?
Naku po, Diyos mio, Marimar. You need to analyze our reading. Hindi yung puro positive ang naririnig nyo. Paano pa nakarinig kayo ng positive? Tapos ang outcome pala noon is negative. Anong gagawin nyo? Ano na ang pipiliin mo? Yung makarinig ka ng warning or makarinig ka ng positive? Oo, alam ko nakaka-confident yun. Pero paano? Confident lang sa una. Paano na sa huli? Confident ba kung pangit yung outcome? Ganun lang yun. No, kailangan nyo rin maging aware sa mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay natin. Pwedeng maganap sa buhay natin. No? Wag lang yung puro positive ang gusto nyo madinig. Kasi hindi nyo na maalam paano solusyonan. Paano ba magiging positive yung bagay o sitwasyon na yun, di ba? Dapat iwasan. Ay, gumin ni anak. Munti ko nang maano yung anak ko. May death ka, oh. May mamamatay? O may pupuntahan kang patay? O may mga mapag-uusapan related to a death? Hindi ko alam eh, pero maybe. Hindi naman kaya lahat yan. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, yung mapanghinaan ka ng loob. No, it's not to keep moving to reach your goal. Kumbaga, any struggle na darating sa buhay mo, any problema, stress, man yan, keep moving lang. No, hindi mo kailangan mapanghinaan ng loob. Kumbaga, natanggalan ka na ng isang tadyang, mapanghihinaan ka ng loob, 'di ba? No, you need to keep moving, no? Iwasan mo rin, syempre, is not to take good care yourself. Kumbaga, kailangan mo rin ng self-care, ganyan. Always think ng future. Magiging good ba? Okay ba? Tama ba? Ganyan ba? Kung may mga bagay na need na ayusin, 'di ba? And iwasan mo, syempre, yung hindi ka mag-isip in advance sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin sa buhay mo. Isipin mo rin na ano ba yung layunin ko? Ano ba yung pakay ko? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung plano ko? You need to think in advance. Yung when it comes sa sasabihin mo, sa mga actions and movement mo, pag-isipan mo talaga siyang maigi para hindi ka rin mag-mess, no? Ganyan. Kung sa sarili mo yan, ganun din, no? Kung may mga nararamdaman ka or hindi ka nakakapagpapa-check up sa doktor, magpa-check up ka. Ganun lang yun, no? You need to think din in advance in any situation into your life. Yan. And then also, syempre, umiwas ka sa mga tao na mayabang, arogante, kala mo kung sino, ganyan. Umiwas ka doon sa mga dishonest, mga taong mapanglinglang, or kung ikaw ito, umiwas ka, wag mong gawin yun. Yung not to use your common sense, syempre, no? O yung mga tao na hindi nila nagagamit in a nice way yung common sense nila, yung wala sa katwiran, ganyan. Umiwas ka lang sa kanila, wala lang silang patulan, yung mga ganon. Pagpapaliban also, iwasan mo. No? Kung may mga pwede namang gawin na actionan na, wag ka na magpaliban. Bakit mo pa ibubukas o pwedeng, bakit mo pa isa next week yan or next month, di ba? Why not ngayon na lang, no? Kung may mga bagay na kailangan na i-let go, ganyan, gawin na. You need to be open din sa mga tao na nasa paligid mo na kailangan mo ding ma-understand sila kung ano ba yung pinaguhugutan nila, kung bakit sila ganun, bakit sila ganyan. Yun. Yun ang nakikita ko dito. Try to control and balance. Iwas ka sa mga chaos. No? Ma-disorganize. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love. Uy! Ano ba yun? Okay, kung single ka, yes, meron naman ako na nakikita sa'yo when it comes to a single, but isa hanggang dalawa yung nakikita ko sa'yo, but you need to be aware, no? When it comes dito. Yun ang sabi. Kasi dito sa situation mo is, bakit po ba universe? I don't know why, kasi may lungkot no? Ako nakikita, baka makaramdam ka ng lungkot. Isa sa kanila, pwedeng makaramdam ka ng lungkot. Kasi, isa sa kanila, hindi, baka papaikutin ka lang. Tapos yung isa dito, yung isa naman malambing Yung isa magaling magsalita. Pero ang sabi kasi, awareness But you need to be aware. Huwag ka lang maging impulsive or pabigla-bigla din, para hindi ka rin masaktan. Diba?
Pwedeng nakakausap mo na 'to, pwedeng nakilala mo 'to by the internet, lalo na 'pag mga nakilala niyo sa internet, naku po, sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Kayo din. Alam mo naman siguro yung love scam, 'di ba? Yung love bombing, love bombing. Yan, may mga maaari yan din yung point na iba sa inyo magkalayo kayo ng edad, 'no? Sa iba gano'n. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon na ng rejection, eh, 'no? Maaaring may nalaman ka na rin sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan dito is you always give your support pagdating sa tao na 'to. Siguro ibinibigay mo yung hiling niya, puwedeng nando'n sa point na yun or vice versa. Actually, hindi lang naman kasi ikaw yung kausap niya, 'no? Nandun yung may mga kausap pa rin naman din siyang iba. Pero ang nakikita ko dito, nagkakaroon siya ng pag-iisip kasi gusto niyang bumalik dito. Maaaring makaka-receive ka sa kanya ng text message or communication dito. They still, ah, spying you. Yun ang nakikita ko. Puwedeng tinitingnan niya yung social media mo, kung TikTok, Reels, Facebook, ano meron kang networking or social media, puwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Pero alam mo kung magkakabalikan kayo nito, ang nakikita ko sa kanya, mararamdaman mo naman sa kanya yung ano, yung saya muli, pero ang nakikita ko sa kanya, ang hindi niya lang maiaalis sa sarili niya is yung magkaroon pa siya ng interes sa iba talaga. Siyempre parang nagiging same pattern, 'no? Kung ano yung nangyari sa inyo sa mga nagkahiwalay, gano'n pa rin mangyayari sa inyong dalawa. Kung kayo naman is connected nito at may third party, magkarelasyon at may third party, oo, meron. Meron po. Kasi nagkakaroon ng pagpipilian dito sa sitwasyon na ito. Kakaroon ng mga disappointment, ganyan. Pero isa sa inyo kasi ano eh, nakukuha ka ata nito sa salita. Pero andun yung point na hindi ka lang kausap niya. Tapos ikaw pala 'to, 'no? Yan. Pero alam niyo naman siguro yun. Pero mag-isip-isip kayo, 'no? Kung kailangan niyo ring matuto sa nakaraan. You need to learn in this connection, 'no? Lalo na sa may mga nagkaroon ng third party o may mga third party. Don't go to the flow. But nasa sa'yo yun, buhay mo yan. Pero kung kayo is walang third party, may mga time na may malalaman ka sa kanyang katotohanan. May mga time na magkakaroon ka ng disappointment sa kanya or puwedeng paulit-ulit yung disappointment na yun. Puwedeng nandun yung point na kahit na alam mo yung totoo or alam mo na gano'n yung sitwasyon, maggo-go to the flow ka, gano'n. May anak ba kayo? 2? 3? Or may bata kasi ako nakikita, yun ang nakita ko, or maybe nandun yung point siya, puwedeng nandun sa point na yun. Or sa iba dito is this person or you is they feeling young, 'no? Yun ang nakikita ko dito. Pero kung mahaba na may pasensya mo, why not? Nasa iyo naman yun. Andun naman yung you give your love, you give your support and advice when it comes in this connection, na handun yung suporta mo talaga sa kanya. Kahit na sometimes na napapaisip ka, 'no? Kahit na sometimes, may mga dissatisfaction when it comes in this connection. Yan, kakaroon ng sadness or pag-a-isolate ng isa sa inyo. Money. Okay, when it comes sa money mo, you try to recover yung money mo sa nakikita ko sa'yo dito. Binabalanse mo naman kahit papaano. Yun nga lang, may mga time talaga na lumalabas hindi ko alam why, pero may paglabas ng pera. Pwede rin na nandun sa point na may taong magsisinungaling sa'yo pagdating sa pera. O kaya naman talagang may gagastusin ka. Puwede may mga ipapasaayos, aayusin ka, ganyan. Merong kukumpunihin ka o may bibilhin ka talaga, or yung iba dito is may tao na gagamitin ka lang niya or gagamitin ka niya. May panggagamit kasi ako nakikita. Basta pagka pera na ang napag-usapan, maging mas matalino ka, sino man yang kausap mo. Advice. Alam mo may mawawala talaga.
Kanina ko pa 'to nakikita. O yan, mag-change na kayo ng ano ha, pagkain nyo. You need to be very careful din sa kinakain nyo. Dito, you need to put some effort din. Kumbaga mas damihan nyo pa yung mga gulay. Umiwas kayo sa sa mga soft drinks, mga matatamis, o kaya is damihan nyo yung water, ganyan. Medyo bawasan nyo yung mga meat, mga chichirya nyo ha. Para hindi rin kayo magkasakit. Advice. May devil ka pa. Ano ba namang kalokohan to? Ano ba yan, ate? Ito lang nakabukas. Okay, when it comes sa advice, pagdating sa advice, tulad ng sabi ko kanina, sinabi ko na naman din, you need to focus to yourself, no? You need to value yourself, your money, yung mga tao na binavalue ka talaga ng totoo, ganyan. Mag-trust ka rin daw sa intuition mo. And also, you need to rebuild or to restructure yourself. Kailangan mo rin kasi ng self-care. Kung kailangan mo magpahinga ka, mag-relax ka, mag-rest ka. If you want. And then also, control and balance lang. Lahat. Pera, pagkain, inumin. Kung kailangan mo talaga na mag-exercise, why not? Diba, gawin mo. O kaya is mag-diet change ka, mag-keto ka, ganyan. Kung ano man mga diet na gusto mong gawin, o kaya kahit napayat ka, tapos pero hindi ka naman organized pagdating sa mga kinakain mo, di ba? Isa rin yun sa makaka-apekto sa'yo. Ganyan. Yan. And masabaan mo pa daw yung pasensya mo. Kumbaga may mga bagay din na kailangan mo talaga na i-analyze at i-progress this time. Magkaroon ka daw ng mga new strategy this time and you need to put effort. Tandaan mo palagi na ikaw ang driver ng buhay mo. Nobody can control you, no? Dito sa situation mo. Kaya nobody din na dapat mong sisihin sa buhay mo kasi ikaw nagmamaneho ng buhay mo. Huwag mo sasabihin na kasi dahil sa kanya nabangga ako, dahil sa kanya nawalan ako ng friend. Oh, no, it's your fault kasi hindi ka nag-ingat. Kasi hindi ka naging prepared. Kasi hindi mo inalam, 'di ba? Kaya yun ang advice niya sa iyo. Tatandaan mo palagi na the way na paano mo i-drive yung sarili mo o paano mo kontrolin yung pagmamaneho mo sa buhay mo. Yun yung ikaka-success mo sa buhay mo. Arigato, namaste, God bless.